Corporation and are officially welcoming themselves in the Japan market. Let's give them a warm round of applause. Wow, what a milestone and what an achievement. Hindi pa yata 5 years in the industry, almost 5 years next January, if I'm not mistaken. And that is such a big achievement for this P-pop group. Now, syempre, we want to hear from you guys. Ano yung initial reactions nyo when you heard that, a corporation like Pia Corporation, a comprehensive Japanese entertainment company is interested in managing you and, taking your career to greater heights? Actually, sobrang unexpected nga ng lahat na nangyari. So, very unexpected actually yung mga nangyari. Kasi itong time na to, nung nalaman namin, we were busy preparing for our first concert, Kalawakan, na ginanap last Feb 28. And then after ng concert, nalaman namin na there's this agency na nagsascout sa P-pop industry na naod daw ng concert namin na hindi man lang sila lumapit sa management. Pumunta lang sila casually as a fan, bumili sila ng ticket. And then after ng concert, naghanap sila ng contact kung paano ma-reach yung agency namin, which is ang Cornerstone Entertainment. And then nung na-connect na sila, nag-meeting sila, and yung Cornerstone team actually flew to Japan to meet with Pia Agency. And then, nung after nun, binake na yung news sa amin na magsasign na daw kami with Pia Agency. So sobrang natuwa talaga kami. Pia Corporation. Sobrang natuwa kami kasi it is something na talagang inaantay namin and gusto namin talagang mapakilala pa ang P-pop sa international market. So this is one step further sa goal namin yun. So thank you very much, Pia Corporation, for trusting us. There you go. And how about the rest? Maybe you want to share yung mga initial reactions nyo when you first heard about this, exciting new chapter. Nung una po namin narinig, syempre, initially sabi namin, sure ba? Parang ano nakita nila sa akin? Parang di makapaniwala. Hindi ako mapakaniwala. Ano daw? Makapaniwala. Ay, sorry na Japanese na kasi guys. Pero ayun, sobrang unbelievable niya. At first, hindi talaga ako parang parang may mga doubts pa ako. Pero nung na-meeting na kami with Pia Corp, talagang sabi ko, is this really happening? And talagang naniwala ko na nothing is impossible, na lahat pwedeng mangyari basta ginagawa mo lang yung best mo namin. And yun yung ginawa namin dun sa first concert namin. Talagang binigay namin kasi yung 100% namin. And nagbunga siya into something unexpected. At the same time, we're very honored na pwede namin itaguyod pa ang P-pop into a wider audience and sa international market. Yes, actually nandun din sila nung NFT, nag-support sila. So nakita nila yung kung paano kami mag-prep talaga before nung concert namin yun. So parang kami, kumbaga yung overwhelm namin, siya in a good way din. Kasi kumbaga sila yung magdadala sa amin sa Japan, tas yung rehearsals namin, talagang kami, kahit hindi pa concert nun, push talaga kami, 100% kami nun talaga kasi syempre, ikaw na yung Joe eh. Pasikat ka kasi. And then actually yun nga, pinakita din namin kung paano kami mag-work, yung work ethics po namin, pinakita namin sa Pia Corporation. And ayun, sobrang smooth lang and parang mas na-excite sila sa amin na maka-work kami. And we're very excited din sa mga pwede pang mangyari na mga activities once we go there to Japan. Anyone else who wants to share? Maybe later? Okay, well, congratulations once again. And this is just the beginning of this exciting step for your careers. And I just want to say na hard work truly does pay off. Like you said, you didn't know that they were going to watch yung mga concerts nyo and they recognize your talent. And grabe kaka-proud na our P-pop groups are being recognized globally and internationally. Of course, we want to say thank you as well to the team who has worked for years as well to make this happen. Now, I know our friends from the press and media have a lot of questions, but I want to start by asking, so what does this mean? Will Japan be your second home na from now on? Pwede kasi simula nga nung nalaman ko yung news na meron kaming isusign from Pia Corporation sa Japan. Natuwa ako kasi yung mom ko before, nagpa-perform siya doon. Tapos, I think I will live up to the legacy of my mom
Kasi, wala, dating performer siya. Tapos pag nalaman niya na magpo-perform din ako sa Japan, parang napapasaya ko na rin siya. So, hindi malabo na maging second home namin yung Japan. Yes, share ko din kasi yung mom ko nag-work sa Japan and I'm very happy kasi parang second home ko na rin siya kasi second home yun ng mom ko and nag-visit kami doon dati, siguro decades ago na. So I'm very excited na they are planning to fly us in Japan also. So, ay nakakatuwa lang sa feeling na makakausap ko na din yung mom ko ng Japanese. Oh, grabe. Full circle movement for our boys. And of course, we want to open the floor now to the media for any questions that you'd like to ask about this new chapter. Yes. I am Tita Cora of Showbiz Update, Audelia Showbiz Update. Hello! I just want to ask question. Since kayo ay pumirma na ng kontrata with a Japanese corporation, nais ko lang malaman kung may possibility ba na umawit kayo ng mga song or revive kayo ng mga Japanese song na kinahiligan ng sambayan ng Pilipino. Yes, actually, pwede naman sabihin, tatapos pa lang po namin na mag-record ng isang Japanese song. It's one of our songs from before and personal favorite po siya ng Pia Corporation. So sila po talaga yung nag-request na gumawa kami ng version ng Japanese ng song na to. Pwede ko na sabihin yung title. Yes, and so, this is one of our songs. KNT po, yes. So yung KNT po, naging favorite po nila. Kasi sinabi po nila sa amin na Kahit hindi Japanese. kahit hindi nila naiintindihan, napapa-vibe sila, nakaka-connect sila. Nakaham nila. Yes, nakaham nila. So, yun nga, napag-decided na rin ng team, ng Cornerstone and ng Pia Corporation. Ito yung maging launch song namin sa Japan. And naging medyo tricky sa amin yung pagka-record ng Japanese song. Kasi first time namin din na full Japanese song eh. So, mga tayong di ba, yung nag-guide sa amin. Yes, may coach po kami. May coach kami. Pero excited po kami kasi nung narinig na po namin yung raw version ng song, doon pa lang maganda na. So what if yung final pa, diba? Nung So, inaaral nga natin yun, yung lyrics nun, sobrang nag-enjoy talaga kami kasi sobrang bago yun sa amin eh. Siyempre, kumbaga, new, experience siya. So parang gagawin talaga namin yung best namin for that. And with that, sobrang exciting lang yung crossover moment namin na from P-pop to Japan. So excited talaga kami na gawin yun sa Japan. Yung music namin, spread yung passion namin, and itaguin pa yung P-pop. yes, and pwede namin ma-introduce pa yung OPM sa Japan. So, yun, sobrang honored and humbled kami sa moment na to. Follow up, pwede ba kayo ng sample? Ayan! Okay. Yan pa. 1, 2, 3, go. やっぱ君を探してたいやっぱ君を抱きしめたいやっぱ君を僕の夢みたいやっぱ君だよ愛してたい Palakpakan natin. Wow! Any other questions from the media? Yes. Hello po, I'm Abby po Hello. from Pulp. Ang question ko po, since example po kayo, right, just now, how was it like yung pag-translate ng lyrics from to Filipino to Japanese, and like, how accurate is it sa original? Actually, nagkaroon din po kami ng Japanese translator na team. And talagang pina-verify po talaga namin lahat. Kasi ako po as a writer, gusto ko din na ma-translate kung ano yung original message ng song dun sa when it comes to pag-translate sa Japanese. Actually, medyo naiba siya yun. Yung parang... Hindi naman siya totally. Pero yung vibe niya, mas siguro... Same but different. Same but Yeah, different. same. Pero mas applicable siya, mas maintindihan siya in the Japanese market, sa culture nila.
Yes. Pero same message siya, same melody, same everything. But at the same time, may differences siya. So, na-excite din kami. Kasi may onting tweak din sa mga melodies, may onting tweak din sa, like, sa tempo. And for me, mas lively siya. I mean, for me, perfect na kasi yung KND. Pero, mas naging may Japanese approach na. So, nilagyan siya ng Japanese flavor. Which is, I'm excited na rin ako marinig. Ako sobrang person, ay go. Ako hindi gusto ko lang share, sobrang favorite ko yung yung rap part dito sa Japanese na sobrang Yes, and actually nung napakinggan pa lang namin siya, super yung vibes niya mas parang sobrang playful niya and parang kahit hindi namin naintindihan yung Japanese kasi parang sobrang na-excite kami and at the same time parang ma-pronounce ba namin ang tama yung lahat. So ayun nga, kumuha kami ng translator and siguro ganun din yung sa Japanese people. Kaya parang sila, kahit di nila naintindihan, sobrang na-vibe nila yung song. And I think, para sa amin din, sobrang special ng KNT. Grabe, kaka-excite naman. And, this is the first song na translated to Japanese. But maybe in the near future, we'll have an original. Yes! Diba? Kaka-excite to think of that original song in Japanese by Vision. Alright, any other questions? Boys, congratulations. Thank you po! Thank you po! I know naman kung gaano how you guys work so hard para itong nangyaring opportunities na to. Bumili ba kayo ng cornerstone ng bukod sa language, preparation, sa training ng culture ng Japan? Kasi medyo napakahirap dito sa Japan mag-communicate. How is Cornerstone preparing you for this great opportunity? Ngayon po, nasa process pa rin po kami ng pag-learn pa po ng iba pang mga culture, language, and everything about Japan. And hindi po kami mag-stop doon. Hanggang sa Japan, meron po rin po kami mga guides and siguro magkakaroon din po kami ng mga tutor. Siyempre, all Filipino po kami, hindi po kami sobrang fluent when it comes to speaking Nihongo. And trust naman po namin yung Cornerstone na magbibigay po talaga po sila ng tamang guide for us na to guide us, para matulungan din po kami na makapag-communicate ng mga messages namin sa Japan. So, yeah. Ngayon po, may mga tinuturo na po kami ng mga basics when it comes to the culture and mga basics din po sa mga language. Katulad po kanina, yung greetings po namin, inaral po talaga namin siya and yung kung paano yung tamang intonation, yung energy, yung paano yung tamang accent, ganun. So, yeah, it's a process and excited na rin kami sa mga malalaman pa namin, matututunan pa namin na Japanese culture and languages. Congrats! Thank you po! Hi, I'm Chad from Manila Feed. So, first question ko is, now na part na kayo ng Japanese na company, no? Ano yung mga magiging pagbabago na mai-expect ng mga fans ninyo when it comes to your music at saka sa styling din? Ooh. Siyempre gusto rin po namin i-open yung sarili po namin sa culture ng Japan. Since dadating po kami doon na nag-establish na po kami ng identity when it comes to music here in the Philippines. Nag-establish na rin po kami ng branding. So, syempre, sa ibang bansa, iba pa rin diba? Iba pa rin yung approach, iba yung culture. So, we would like to adapt and we are open for changes, we are open na mag-adapt pa ng culture nila and styling. And sa music naman, ganun din po kami. Yung katulad din po ng KNT, yung pagkasabi po namin kanina, yung KNT, mas nalagyan po siya ng Japanese flavor. So, yun. Siguro, we will stay true to ourselves. Magiging authentic pa rin po kami when it comes to music and yung sa messaging po namin sa mga songs and art and sa branding namin. But at the same time, may inspiration from Japan din talaga. Aaralin din po namin hanggang makapunta po kami. Ako personally, sa Japan ako kumukuha ng mga outfit tags, minsan hairstyle, ganyan.
So, sobrang exciting na Japan team mismo yung mag-guide sa amin all throughout the journey. So, yeah. Oh, gusto ko din yung parang i-request sa Japanese team yung mga Japanese streetwear. Kasi ang lulupit ng mga Japanese streetwear. Actually, doon nga din tayo kumukuha ng inspiration minsan. Actually, yun nga, yung parang I'm looking forward din sa outfits. Kasi, pero, hindi kami alis sa route namin, sa part namin, kung ano yung nakikita nyo. Pero gusto lang namin mas i-elevate and mas parang i-collab, gano'n. And with the outfit, with the branding, of course, para makaabot din kami sa Japanese na market. And since nabigyan rin kami ng platform to represent the Philippines rin on an international market, just like what they said, gusto namin mag-explore at the same time magkaroon pa rin ng Filipino touch. So why not have a Filipino and Japanese designer do a collaboration para sa mga branding namin or outfit. So it's something that we want to try in the future. With this collaboration lang, meron na ba mga upcoming projects na parang aasahan kami? Yes! Actually, planning na po ngayon and meron na po kami mga nalalaman ng mga ibang mga projects. Pero syempre, ano pa lang yan, secret muna. Pero na-excite kami kasi sunod-sunod yung pagpa-plan, sunod-sunod din yung pag-schedule ng mga projects. And we can't wait na makapunta doon and mag-share ng musika ng Pilipino. And also yung Soda Magazine, ina-launch po kami doon. So today actually. So mamaya pwede na i-check yung social media accounts, pwede po i-share, i-like, comment. And actually that's the first step with our collaboration with Pia Corporation. Soda Magazine kasi isa siya sa pinakamalaking magazine sa Japan. Yung mga ibang J-pop and K-pop groups na look up namin, cover na rin nun. So it's a big blessing for us to grace the cover of Soda Magazine as well. And also, meron palang different Sockmed account yung Japan. So, i-follow niyo yung Vision Japan. Yeah, last question na lang. With this partnership, how would you describe the new version of Vision? Ay, isa-isa ba? New and bigger vision. Bolder. Bolder and mas matapang. Vision. Ang hirap eh. Paano ba i-describe? New heights. New flavors. Bigger challenge. Thank you, Kuya Pin. Nabulungan. Thank you po. Salamat po. Hello Vision, this is Rocky from RanaRocky.com. So, congratulations dun sa Japan collaboration niya. So ito, napalapit tayo sa entertainment ng Japan because of the anime at napalapit sa atin yung mga music ng Japanese because of the anime and maybe sometimes sa mga J-drama. Kung bibigyan kayo ng chance to do a revision of a anime theme song or kung hindi naman anime theme song, maybe a Japanese drama, ano ang gusto nyong i-revive and bakit? Sige, Yung sa isa-isahin kanta ng natin, Voltes. si Patrick. Sa Voltes 5. Kasi di ba sobrang ingay. Sobrang ingay. Sample. Ano ba yan? Sample mo. Tanadatanan. Walang lyrics. Yun po. Ayun siya, Voltes 5. Ikaw, Franz. Ako po, siguro, isa sa mga favorite movies ko po is Kimi no Nawa na anime movie. So, siguro from that, parang gusto ko rin magkaroon ng new song na inspired sa Kimi no Nawa. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo sa favorite movie ko na Japanese na Kimi no Nawa. Ako naman, kinalakihan ko, Doraemon. Gusto namin dito. How about si Vince? Siguro personal favorite ko, Demon Slayer, yung anime. And siguro Naruto, why not? Diba? And ikaw, Kuya Phil. Big fan ako ng, if familiar kayo, Studio Ghibli, any Studio Ghibli movies, Spirited Away, My Neighbor Totoro, kahit anong theme song like pwede. And
And last question ka lang siguro, if ever na may Japanese actor or celebrity na gusto niyong makakolaborate, ipamilar ka, sino yun and why? Siguro po ako XG. Kasi sobrang sad ko, hindi ako nakanood kahapon. Pero happy naman ako kasi nagtitraining kami. Pero yun, I'm looking forward sa XG, mapanood ko sila na live. Kasi grabe, J-pop kasi sila. And grabe yung discipline nila. So, and yung styling. So, sobrang na-amaze ako sa kanila. Ako si... kilala niya si Scorpion ng Mortal Kombat. Very popular actor siya, si Sanada. So, nag-a-action kasi siya and he's representing Japan very well sa Hollywood right now. So, gusto ko siyang makalapit. Stuntman. About Patrick? Patagalan yun. De, joke lang. Siguro ako katulad na lang siguro ako na Enzo X kasi I'm a fan din. Yeah. And si Franz? Ako sa actingan naman po, yung cast ng Alice in Borderland. Kaya music tayo, pero syempre, parang ang ganda lang din pa, parang mga-collaborate yung cast ng Alice in Borderland. Add ko lang din if may mga nagbabasa ng manga or may familiar sa anime na sa I Love You, if makagawa ng live adaptation ng pwede. Siguro si Sam? XG din, XG. Okay, so thank you Vision and congratulations. Thank you. Congratulations, boys. I'm Dodger from Prep. Okay, so as you embark on this new journey, ano yung mga part ng wishlist nyo or maybe nasa bucket list nyo? Like maybe mag-appear sa ganitong Japanese show or magkaroon ng concert in this particular city or province in Japan. Ano yung mga nasa wishlist nyo? Ako, big dream ko talaga for us Vision is maka-perform sa Tokyo Dome. And if hindi Tokyo Dome, pwede muna sa Korakuen Hall. It's a big venue rin kasi big fan ako ng wrestling and malaki rin yung wrestling in Japan, New Japan Pro Wrestling. Tapos lagi sila din yung venue. Ay, nakita ko may fan din ko. Yes, sir. Sobrang dream din namin ng Vision na makapag-perform sa Summer Sonic. Ako naman po, gusto po namin na maka-perform din po sa First Take. Alam niyo po yun? Yung bale, yung nakapalibot ng mga microphones. Tapos kanta lang po kami doon. Gusto namin mag-guesting doon. And also doon sa music station, isa po siyang TV show, parang music TV show in Japan. Gusto po rin namin mag-perform doon and share our music. Yes, and of course, parang habang ini-envision namin yung mga stages na nandun kami na, at the same time, we're very proud sa mga P-pop na nagpa-perform dun sa stages na yun. So, we're looking forward also na, syempre, lumaganap yung music ng OPM and just makasama kami doon. Yeah. Ako gusto ko talaga sa Summer Sonic. Gusto ko yung pagka-quality ng audio na gusto ko ma-feel yung ganun moment. And lastly, any other single na meron pang Japanese translation? Like, siya sobrang email or pelikula? Why not? Actually, marami din po kaming pinitch na songs sa Japan. Gusto lang po namin talaga unahin yung KND. Kasi it's their favorite and favorite din namin siya. And we feel like itong song na to, for Japan launch, talagang isa siyang statement na it's a connection, it's a crossover between OPM and Japanese music. So, ayun. Thank you and congratulations. Thank you po! Thank you po! Thank you so much po. I believe you have a question po from Sir OGBS. Lumo! Lumama. Kayo nakatingin. Nakaabang. Hindi, gusto ko lang itanong kung hindi ba dumating itong opportunity na to, nagkaroon ba kayo ng iniisip na gusto ko na mag-quit? Kasi nga, ilang taon na rin naman kayo. Actually, hindi po mawawala yung ganong doubts and thoughts. Lalong-lalo na mag-5 years na rin po kami.
maraming ilang beses na rin po namin napag-usapan na what if mag-focus na lang kami sa sarili-sarili namin mga career or baka merong tamang mga opportunities for each members. And Well, ginawa na lang natin inside joke yun. puro 5 years na kayo. Wait, 5 years na tayo, tara na. Alis na Wala pa tayo. rin. Ako nung last time po, nung nandito tayo nun, nung Oo, nag-open up ako sa kanila, sabi ko, boys, ganito ganyan, kamusta kayo? Parang kaya yung ganito ganyan. Hindi kasi sobrang lang talaga po, parang biglaan lang din yun. Kasi nung time na po yun, sobrang down na down ako. Like parang Sunod-sunod po kasi ganap po namin noon and nadadrain din po. drain po talaga niya malala. Tapos parang sinabi sa kanila, after concert, after ng mga ganap natin, ano na kaya magiging takbo natin? Tapos tinatanong ko sila, isa-isa, after 5 years boys, ano kaya? Anong tingin niyo? Yung isa-isa ko po na parang, ikaw Kuya Finn, anong tingin mong mangyayari sa atin after 5 years? Tapos parang wala. Gusto ko lang din po kasi may labas yung feelings ko po na parang for sure hindi lang din naman ako nakakaramdam nito, sila rin. Yeah, tapos yan, sunod-sunod na. Hanggang sa isang, pre, alam mo, ako rin nung time na to. Actually, naramdaman ko siya. Sabi ko, tatanong to ng ganito. Sabi ko, siguro nararamdaman niya rin yung nararamdaman ko ngayon na 5 years na, saan na tayo? Ano nang gagawin natin? Ano na mangyayari sa atin? Tapos, paulit-ulit sa amin sinasabi siguro ni Lord na, huwag kayong susuko, ito sa inyo, Japan. Ganun. So very thankful kami and very blessed. Nung nalaman po namin parang, may liwanag. Isa po sa mga parang binigay sa amin yung Japan. Pero ang dami pa rin pong ibang blessings na after ng concert, sunod-sunod din talaga yung iba pang mga ganap na binigay sa amin. And parang sign po siya na kung iniisip niyo na tapos na to, ganyan-ganyan, marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng opportunities na ibibigay sa amin. So, yun. Okay, so next question. Kung hindi ba kayo pinababawalan ng mga girlfriend? Ay! Hindi naman po sa hindi pinagbabawalan, pero parang mas po kami, parang ina-encourage po kami na mas mag-focus sa career. Siyempre, lilipad po kami sa ibang bansa, marami pong ganap. So, mas pinipili din po namin na mas mag-focus sa career instead na, makipag-mingle. So ano outlet nyo? Ano po? Maglaro ng mobile games. Yeah. Tsaka mag-live. Live. Nagla-live ako. Hindi naman siguro masama, hindi rin maiwasan magkaroon ng crush. Hey? Nagkakaroon kami ng crush, ganyan. Happy crush. Follow-up question daw. Sinong crush mo? Ayun. Actually, ka-concert lang, it's si Ryuji. Ay, gumanon eh. And XG, Jurin. Dumalawa Malawa ng crush eh. Daming crush eh. Okay, Ryuji na lang. so may sinusunod ba kayong timbang or figure? Dahil, di ba, sa mga K-pop, meron silang sinusunod na timbang, hindi sila pwede magpataba. Dito ba sa inyong pag-Japan, anong rules or yung usapan kung Actually, wala naman pong sobrang higpit na rules when it comes to, weight. pwede rin iba sumagot ha? Sige. Puro ikaw sumasagot. Ako personally po kasi, nag-training po ako sa Korea and winaway kami every week. Tapos if hindi mo ma-meet yung goal mo, magkakaroon ka ng penalty or paparusahan ka ng exercises, gano'n. And it's one thing na kinahanga ko dito sa P-pop industry, especially dito sa Cornerstone, na hindi ka naman i-encourage, hindi ka naman strict. Kumbaga, in-encourage ka lang kung saan ka comfortable when it comes to your body, kung saan ka confident, as long as happy ka sa kung ano yung weight mo ngayon, then supported ka. Kayo, Sam? Tsaka kami kasi we prioritize fitness talaga. Kasi every time we perform, ayaw namin nang hinihingal kami, ayaw namin Totoo yan. na parang nabibitin yung energy na binabato namin sa audience. So, we make sure na kahit na pagtapos ng training, mag-workout kami on our own,
mag-conditioning on our own. And then pag magkasama kami, nagko-conditioning din kami. So, might as well we have to look good and be fit. So, follow-up sa'yo, yung Muay Thai ba yun? Yes. So, itutuloy mo pa rin ba yan? Magja-Japan kayo, baka masira ang mukha mo. Ano lang naman siya, parang outlet lang. Kumbaga, pag nasa-stress ako, doon ako dumidiretso. So, Doon niya, binubuhos. yes. Si Enzo. Ano naman po, sa question nyo, parang, ayun nga, nakakatawa kasi from the start pa lang nung nagtitraining kami, wala naman like, yung very direct. Kasi parang kami din, like pag nagpupunahan kami, hindi kami yung parang direct ko na ganito ka na, ganyan ka na. Kasi hindi mo naman pwedeng, I think, it's a mental health issue din siya na parang pag nagbago yung katawan ng isang tao, hindi mo naman pwede sabihin na magbago siya agad. Siyempre, may pinagdadaanan din lahat ng katawan ng isang tao. Pero, parang as a group, we're self-conscious na and we're doing our best and lagi kami nagtitraining to be fit and to show the people kung ano yung kaya namin gawin as a masters of people. Yeah. Kumbaga nasa amin na talaga yun kung ano yung nakikita nila. Like ako, parang tinatanong ko sila, nag-gain ba ako ng ganito, ng weight, ganito. Tapos parang ako po kasi sobrang conscious ko po. Parang konting kain ko lang, tapos pag sumayaw ako, mabilis ako pagpawisan. Parang feeling ko, nag-gain ako. So parang, kailangan ko mag-workout ulit. Kailangan ko mag-workout pa. Like, everyday talaga, ganun. So parang, yun, nasasamin ko siya. Last question. Dahil hindi man makakailan na magagandang lalaki kayo, nakatanggap na rin ba kayo ng indecent proposal mula sa mga badi? Anong kwento? May mga nababasa online. Sa live, actually sa live. Sa mga live po na. Tsaka sa mga request message. Yung DM. Yung mga request message, meron po. Ano ang mga pautot na proposal nila? Or may indecent ba sila? Ano ba? Siguro yung ang pinakamalala naman po sa akin is yung parang nag-request na pwede ka bang mag-send ng ganito o ganyan. Pero nasa request po siya, hindi ko siya sinisin eh. Hindi ko Ano yung na-accept ganito yung ganyan? mag-send ng... Nude? Ganun po. Ganun. Uy, hindi yun ang sinend ko sa'yo ha. Siya pala. Sige pa. Yung mga ganun po. Pero kayo ba? Yes, parang same lang din, nagaya ng video call, ganyan. Oo. Unlock ng amount. Ayun. Kasama? Oh, may ano. Magkano? Iba yan. Pero sobrang tagal na po nun eh. Parang 3 days pa ako. Siguro, sabi nga. Noon pa naman yun eh. Hindi kasi na-click ko lang siya. Huwag masyado mataas ha. Nagtingin ng rate. Parang yung proposal niya parang very formal. So parang na-curious ako kaya pinindot ko. Oh. Pero before pa yun. Tapos ayun, parang nabasa ko. Pero hindi ako nag-reply. Oh. Si Sam, meron ba? Ganun din, same lang. Na mag-send ng itong photo, or ganitong amount. Mag-send ako na ganito. Nakapis. Pero yun. So wala na, kayo ng tatlo. Si Enzo, May nakita na ako online nag-message. Kasi, di ba pag sa mga hidden requests, tapos hindi mo makikita yung message, nakalagay lang yung message. So, kung curious ako, i-click ko kasi minsan may mga importante doon eh. So, pagka-click ko nung isa, sabi wala ba daw picture ng armpits, gano'n. Oh. Sabi ko bakit, anong meron? Oh, kasi yung iba kasi gusto makakakita ng kilikili. Totoo. Anyway, Meron po noon. Lagi po nagre-reply sa story ko. Parang nakikita ko lang din siya, pero hindi ko sinisin. Okay, gusto ko lang sabihin sa inyo na pag may mga indecent proposal kayo natatanggap or nababasa, kahit
kahit hindi naman nagre-reflect na scene siya, isang patunay yun na malakas ang dating ninyo. Kaya minsan binibigyan kayo ng presyo o halaga. Hindi dahil binabastos kayo. Kasi kung pangit naman kayo, ba't naman kaalo kayo? Diba? Kaya matuwa na rin kayo, wala lang, cute lang na, huwag yan lang sagutin. Ha? Ayun. So, sinabi ko na, huwag ka sagutin. Ayan. Thank you po. Good luck sa inyo, ha, Bisyo. Thank you po. Thank you. Thank you po. Other questions po? Ay, si Chris. Si Chris Ramos ng 1 minute. Ikaw talaga. Chris Ramos ng 1 minute. Mismo malis. Hello po. So, curious lang ako, may, nung nabigay yung mga people from PIA from PIA for the first time, meron ba silang mga specific na sinabi sa inyong mga observations or pointers or mga email in general or any kind of observation sa inyo or sa hip-hop in general? Kasi nung pumunta po sila dito, nung nagkaroon po kami ng meeting, sobrang natutuwa po kami sa kanila kasi sobrang cute nila. Tapos sinabi nila sa amin na meron daw J-pop group na medyo similar po kami. So, para sa amin, it means a lot rin. Kasi, ayun parang of all, yung tinrust kami ng PIA Corporation na sinabi nila na may big potential daw kami sa Japanese market. So, it is something that we're humbled for this opportunity. And sobrang excited din kami na makapunta sa Japan to meet PIA Corporation again and to perform sa Japanese audience. Yes, and actually, add ko lang na parang nung first meet namin, may dala-dala silang treats from Japan. So parang ang cute lang din na they're formal and at the same time parang may ano din sila, fun side sila na pinapakita. And ayun, parang yung first impression din nila sa amin na daw kaming Japanese ganun. So, yun, we're looking forward to work with them. Kasi sobrang thoughtful din nila. Kasi aside from sa gift na binigay nilang treats, nung concert rin namin, alam niyo yung Big Son, yung mga character namin. So, yes. May binigay sila na ano din, na parang fan, na may ano namin, name namin in Japanese, tsaka mga stickers na kung ano yung personalities namin. Ayun. Sige, thank you. And thank you po. Hi, congratulations. I'm Kyrie from Parsing. Hello. Kanina you were mentioning na meron pa kayong mga ibang pinitch na Japanese songs. Ganyan, na itatranslate sa Japanese aside from KNT. Kung kayo ba yung papipiliin, ano yung personal pick nyo na among your songs na sa tingin nyo, yun talaga yung vision or yun yung magandang i-translate and i-introduce sa Japan? Actually ako, personal favorite ko talaga yung KNT the moment na nirelease siya. So sobrang natuwa ako na KNT yung pinili. And wala, nagbibigyan kasi ng light yung KNT na matagal ko ng year na sabi ko, best sikat din yung KNT. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya yun simula pa nung nirelease namin. So hopefully this time talaga, no, KNT. Na KNT number 1. Aside from KNT, as in, favorite ko talaga namin yung KNT. Kasi nire-request lagi namin siya na last song siya. Kasi pang party po talaga siya sa mga setlist namin. And, ayun. Aside from KNT, isa sa mga songs na, pwede ko sabihin? Isa sa mga songs na pinitch din namin, na translate din in Japanese, is Pelikula, yung latest single po namin. Nung narinig ko po siya natin translate sa Japanese, sabi ko, meron din siya, maganda rin yung flow, maganda rin yung approach niya when it is translated to Japanese. And parang mas naging romantic siya pakinggan nung pinakinggan ko siya in Japanese. And excited ako, baka in the future, isunod namin siya na single. Gano'n. Okay lang kasi yung kinanta namin ng concert, yung malayo Malayo na. Malayo pa, pero malayo.
Hindi ba kasi siya release, pero it's a song na I'm looking forward na ma-transit din namin sa Japanese kasi I feel like na ma-appreciate siya ng Japanese market din since maraming ganong songs in J-pop na dinalove talaga ng Japanese audience din. And not just the Japanese audience, but yung global audience din. Anong title? Malayo pa pero malayo. Lakas. Malayo pa pero malayo na. Yeah. Strict siya. Ako gusto ko parang marinig. Curious lang ako sa SSI. Yung Sobrang himo. himo. Parang wala kasi very sexy siya, di ba? So parang ano kaya magiging reaction, di ba? Kapag naging ano siya Japanese. So, Yun din, actually, in mind ko is sobrang init, SSI din. Kasi since may KNT na may mellow na, may malayo pa pero malayo na, what if try natin naman yung sexy genre? So, tsaka sandal. outside itong mga goal nyo sa shows and concerts, ganyan, meron ba kayo as a group na parang dream puntahan or i-try or something like that sa Japan? Ako po, gusto ko silang dalhin kala kong galing na dalhin. Gusto ko po silang parang makasama sa Tokyo Disneyland. Kasi isa po talaga yun sa goal kong puntahan. Ito ayaw nito eh. Kasi iba po yung mga amats niya Iba amats nito eh. Pero pipilitin kita, wala kang magagawa. Kasi parang healing inner childhood yung pagpunta sa Tokyo Disneyland. So, i-heal naman natin yung inner child mo. Bakit ayaw ni Sam? Iba po kasi amats niya, gusto niya yung mga View. mga peaceful. Ako gusto ko sa Shibuya Crossing, picture ako. Tawid ako. Tapos bibidyoan ako ni Sam. Post ka ngayon sa akin. Tapos papanggin ka ng mga taong tumatawid. Huwag naman sana. Ako naman po siguro sa Mount Fuji. Akyat kami, ganun, hiking. Tapos TikTok. TikTok kami. Green. Cherry blossom. Yung season. Sama po kayo. Ako nakapunta akong Osaka way back 2018 yata. Yeah. Tapos mag-isa lang ako, mahilig kasi mag-travel mag-isa. Tapos yung time na yun, nagka-collect kasi ako ng Godzilla figures, gano'n. So mag-isa ako, parang lonely ako that time. So nung time na nandun ako, sabi ko, sana pagbalik ko dito sa Osaka, may kasama na ako. So looking forward na makasama ko yung brothers ko sa Osaka. Tsaka si Godzilla. Si Godzilla. Okay, last na lang. How soon, may hint na ba? How soon before makita namin kayo to take your first stage sa Japan? As soon as possible. This year, basta this year po. Yes. Goal po namin makapunta this year and mag-share po ng music this year din. Vermont? Pwede, di ko alam. Okay, Abangan. thank you. Thank you po. Hi, Kevin from Manila Concert Scene. Hi. What do you hope this partnership means for the future of other Filipino artists hoping to break into Japan? Itong partnership na po to is isa siya sa mga parang gusto namin maging parang inspiration din ng ibang mga upcoming artists and P-pop acts na walang imposibleng mangyari. Na if you just believe in yourself and believe in your music, sa craft mo, maraming pwedeng tao na suportahan ka at pwedeng i-push ka pa sa iba pang mga bagay na hindi mo pa nararating. And yun, siguro yung pagpunta namin sa Japan, gusto rin namin na i-represent yung mga Filipinos. Yung kung gaano kagaling yung mga Pinoy sa larangan ng musika, sa larangan ng sining. And yun, gusto namin i-share yung storya din ng mga Pinoy when it comes to our music and our art. And syempre gusto ko lang din i-encourage lahat ng hip-hop or magpo-perform na hindi nyo alam kung sino yung nanonood sa inyo. Kahit na konti pa yan, madami yan, you should be all out 100%. Kasi kami, nung Skydome, hindi naman namin alam na may team ng Japan na nagsiscout. So, nakasanayan kasi namin na kahit na konti yung tao, may na-experience pa nga kami na nagtatayuan yung tao habang nagpo-perform kami.
nasanay lang talaga kami. Tinuturo sa amin ng Cornerstone na all out palagi kahit na gaano kadami. Kumbaga magbigayan lang kayo ng energy, ganun. Kasi you never know, kita kami ng isang team na sobrang halaga and umabot kami sa ganito at pupunta kami sa Japan just because nag-all out kami sa lahat ng performance. Na kahit isa pa yung nanonood, kasi kumbaga nag-effort siya na pumunta dun sa ganap niya. So parang, di ba, parang kahiyaan na lang kung ano, di ba? So parang bibigyan mo talaga yung best mo kahit isa pa yung nanonood. Yes, and with that, I think hindi namin to take for granted, and we surely are gonna go back to our core and finish what we started. And laging pag may doubts kami, lagi namin iisipin kung ano ba tong sinimulan namin at bakit namin ginagawa. Alright, thank you and that's it. Thank you po. Thank you po. That's the balas pang pelikula namin. 2026 has been your biggest year so far, no? From TV appearance, as an actor, as concert, for solo concert, and other na provincial pa. So, can you share lang isa-isa highlights ng 2026 na favorite? Ako po pinaka-favorite ko siguro so far is yung dalawang concerts po namin. Yung sa Sky Dome na sold out, tsaka sa New Frontier Theatre na kahit short span lang po yung months niya in between. Na-push po namin siya, hindi ginawa po namin yung best namin na ipakita and makasama yung mga Vixies namin sa celebration na yun. Kasi hindi lang siya basta concert. We did that to celebrate our 5 years na rin as hip-hop acts, as artists din. And yung journey po namin together with our Vixies. So isa po yun sa talagang tinatreasure ko and core memory po namin yung mga concerts po na. Actually, same. Yung dalawang concert na yun kasi it's very special to us. With the pressure, with the things that we have prepared for that concert and to be excellent. And of course, gusto ko din dadagdag sa highlights ko yung mga local out of town namin, sa Bacolod, Gen Z Live, and we're looking forward din sa Cebu with our brother and sister group, Aja and G22. So, ayun, actually madami pa kaming inaabangan and yeah, and kasama kayo doon. So, I hope sabay-sabay tayo na i-look forward kung ano yung mga ganapan ng Vision. Sa Gen Z Live, nakasama rin po namin yung Cup of Joe and yes, tsaka ngayon po, this coming weekend, mga kasama naman po namin yung G22, tsaka yung brother group po naming Aja. So, ayun, isa rin po yun sa tinitreasure talaga naming moments kasi nakakapag-collaborate and nakakapag-share kami ng stage with other P-pop and OPM acts. And mas napapa-widen pa namin yung reach ng music namin na nakaka-proud din. And nakikita kasi namin na kahit hindi kami yung pinunta ng mga tao, kunwari sa Cup of Joe, may mga Cup of Joe fans po na nakikita namin na biglang nagiging fans din po namin. So, ayun, nakaka-proud na siya. Ako bukod naman sa mga concerts, mga ganaps namin, ang pinaka tumatak talaga sa akin nung nalaman ko na mag-Japan kami. Tapos, narinig ko yung demo song. Tapos pinarinig ko sa mom ko kasi grabe talaga yung reaction niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Ako, very emotional ako pag nakikita ko yung mom ko na sobrang saya. Kaya yun yung never kong makakalimutan kasi simula nung pinarinig ko sa mom ko na eto na yung song namin, no? Tapos talon siya ng talon, yes, makakabalik na ako sa Japan. Tapos, wala, hindi ko lang siya kayang kalimutan yung pinaka-moment na yun. So, highlight ko talaga. Ako, isa sa mga highlight ko is yung release ng latest album namin, Pasakali. Kasi lahat ng songs doon, sobrang proud kami. Sobrang nag-enjoy kaming buuin yun and then gumawa ng mga choreography, concepts, and sa pag-produce nila with that album. So feeling ko, yung Pasakali is, it helped yung mga event namin to be possible, lalo na sa mga concert namin. And sobrang tutuwa lang kami. So hopefully, mas marami pang tao na maka-stream ng album namin Pasakali. Meron siya. Ito na nga, boys. Hindi, actually, yung concert din talaga ako. Pero may gusto pa ako aside din sa concert. Yung Born to Shine namin.
yung nag-act kami na di ba kami nakasama yung Yun. So parang sobrang sobrang happy kami nun kasi first din po namin na acting na as a group. So parang looking forward din na sana soon, di ba, magkaroon din kami ng kami. Alright, thank you so much. So that wraps up our quick press con for Vision's official launch in Japan. Congratulations once again, boys. And on behalf of Vision and of course Cornerstone, thank you so much to all our friends from the media for showing up today and joining us in this celebration. Please do continue to watch out and support the monsters of P-pop. And thank you as well to those watching us on the official TikTok account. And by now, please do follow our new accounts, our Japan account. So that is @VisionOfficial_JP on Instagram, TikTok, X, and on YouTube. Once again, thank you so much. Congratulations, Vision, and good afternoon, everybody.